Welcome guys sa bago nating vlog. Kung ikaw man isang OFW guys, o dito ka sa Pilipinas at takot ka sumubok, welcome ka sa bago nating video. Okay guys, una sa lahat guys, magpapasalamat pala ako guys sa star sender ko guys about sa pagbabloging guys. Kasi na-appreciate din siguro nila, hindi ko alam yung aking pag-vlog, yung aking mga karanasan, experience na binabahagi sa simpleng karanasan o experience na pagkakamali ko rin, ibinabahagi ko rin yung aking lahat ng aking pagkakamali. Siguro na-appreciate din nila guys na kahit kunting nagbigay na kunting impact guys, siguro nagpapasalamat din nagbigay ng star sender. Kaya guys, kung ikaw guys ay may experience o karanasan o pagkakamali para matutunan ng iba, pwede mong ibabahagi guys sa video para kakapulutan din ng aral ng iba guys. Okay guys, pero una sa lahat guys, pasasalamatan ko nga pala yung aking mga star sender support, yung aking asawa na si Rachel Kabasag. Appreciate niya guys, malaking bagay po yung guys, yung ating pamilya na support sila guys natin sa ating ginagawa o sa pagbablog natin. Maganda po yung guys, yung support nila. Pangalawa guys, yung pasalamatan ko guys ay yung aking kapitbahay guys na andun ngayon sa ibang bansa. Okay guys, shout out kay Vivian Ejercito na taga Musicayam. Ito po yung ano ko guys. Ito po yung ano ko guys, yung very supportive din guys na followers guys na nagbibigay na sa akin ng 3 star. Okay, maraming salamat. Napakalaking bagay na po yan sa akin bilang support guys. Malaking bagay na po yan. O, na-appreciate niya yung aking vlog. Nagbigay ng kunting value. O, sana nabigyan rin po ito ng value sa lahat. Kahit kunting value lang. Okay na po yun guys. Hindi naman kailangan na successful ka na babahagi mo ka lahat, hintayin mo pang maging successful ka. Hindi po yan guys. Ang pinaniniwalaan ko guys, yung bisa karanasan mo or may experience, pwede mo yung ibabahagi guys. True vlog guys, pwede mo yung ibabahagi dito sa vlog. Para kapupulutan din ng aral yung iba. Kahit pagkakamali guys, pwede mo yung ibabahagi dito sa vlog guys. Para kapupulutan din ng aral ng iba. Okay guys, ako nga pala si Diosdado Alaman guys, isang OFW. Ngayon, andito na sa Pilipinas guys. Hindi na OFW kundi buhay Pinas na guys. Babahagi ko muna sa inyo guys yung aking konting karanasan guys about sa pagbablog. Okay guys, yung pagbablog guys, yun yung sinabi ko guys. Hindi mo na kailangan na pag-isipan yun guys kung kailangan mo pang hintayin na maging successful ka. Hintayin mo pang maging successful ka, saka ka mag-vlog. Pwede mo ibablog yung mga personal natin, yung personal vlog. Pwede natin yung ibabahagi guys yung mga pagkakamali natin. Kahit anong mga experience mo or mga the past mo, pwede nating ibabahagi yan guys. Yun nga guys, dati guys, takot akong sumubok. Yun po yung topic natin guys, takot akong sumubok dati guys sa pagbablog. Nahihiya ako, mahina ang loob ko. Kaya yung inisip ko guys, na wala namang masama, wala naman akong ninanakaw, wala naman akong sinasagasaang tao, o pwede naman na mag-vlog ang lahat. Kasi karamihan ngayon, nag-vlog ng lahat. Ang dami na nagbablog, mostly, napakarami na nagbablog. Bakit hindi ko ito subukan? Kaya nga guys, mahalaga po ang sumubok guys. Mahalaga po ang sumubok. Kaya nung sumubok ako guys, doon po yun guys, may nabago po sa aking kuan guys, sa aking pananaw. Na maganda po ang sumubok guys. Kaya doon po nabago yung aking pananaw guys. Okay guys, yun po yung ano natin guys, yung babahagi ko sa inyo guys, yung sumubok ka lang. Dapat guys ay huwag tayong matakot sumubok guys. Kasi paano natin malalaman yung isang bagay na kung hindi natin subukan na isa pala yung opportunity o isa pala yung ibigay sa'yo ng kasiyahan o nagbigay sa'yo ng financial o nakakatulong sa iyo. Yun po yun guys. Yun po yung wag tayong takot sumubok guys. Yun po yung topic natin guys. Kasi karamihan sa atin ngayon guys, maraming guys maraming takot sumubok. Gusto na lang nila nandyan sila sa kanilang comfort zone. Isa na ako dyan guys na nasa comfort zone dati, pero parang kumalas na ako sa comfort zone guys. Gusto ko na sumubok ng mga bagay-bagay. Kasi binigyan naman tayo ng kumpleto ng Panginoon. Binigyan tayo lahat para may kalayaan tayong sumubok. Wag lang sa mga illegal. Sa mga legal na bagay. Yun po yun guys. Sa mga legal na pamamaraan. Kung ikaw man takot sumubok guys, huwag kang mag-alala guys, dahil kung mapanood mo tong video na to guys, mayroon kang kunting guys, mayroon kang kunting matutunan. Yun po yun guys. Kung hindi na ako takot sumubok guys, nung sumubok na ako sa mga bagay-bagay na alam ko na mahirap siya, pero may pag-asa, yun po yun guys. Kaya sumubok ako sa mga bagay-bagay guys. Kaya wag po kayo mag-alala guys sa mga bagay-bagay na gusto nyo subukan. Mahirap siya pero gusto nyo subukan. Subukan nyo lang guys sa maayos na pamamaraan. O kagaya ko na sumubok ng walang puhunan. Wala namang mawawala sa akin. Sumusubok ako. Wala namang mawawala sa akin kahit pera, wala naman. Kaya kailangan natin sumubok guys sa mga bagay-bagay. Lalo na kung ikaw ay isang OFW. Pwede ka rin mag-experiment o sumubok guys sa maliit na bagay. Para asinso ka. Kung gusto mo masinso, yun po yun guys. Kasi kung hindi ka sumubok, kung manatili lang tayo sa ating comfort zone,
Dati guys, nananatili ako guys. Hindi naman ako mayaman guys, hindi naman ako successful. Kumakain lang din ako ng 3 beses isang araw, isang hampas lupa lang. Pero once na hindi ka takot sumubok guys, may mga bagay ka nakikita na alam mo nang may opportunity pero mahirap pasukin, pero wala kang puhunan na ilalabas. Naniniwala pa ako guys na yung pag sinubukan mo na yun guys, isa po yung opportunity. Doon tayo magtatagumpay guys. Gaya nitong pagbabloging guys, sinusubukan ko siya. Kasi alam ko itong pagbablog ay malaking tulong din ito, lalo na sa part of marketing. Malaking tulong itong pagbablog guys, kasi mostly ngayon, content creation na ngayon ang labanan. Kahit negosyante ngayon guys, kahit mga businessman, nagko-content na yung iba. Kahit sa yung pinakamayaman sa buong mundo guys, minsan napapansin mo, nagko-content din sila guys. Kaya yung pagko-content sa panahon ngayon, sa generation ngayon, malaking ano din to. Malaki na itong impact, lalo na sa pag may negosyo ka. Maganda ring ano to guys, yung pagko-content o paggawa mo ng vlog, magandang marketing, isang napakagandang marketing guys, isang organic na pagmamarket. Kasi karamihan ngayon guys, kahit ads guys, hindi na masyado gumagana yung ads ngayon kasi ngayon nagbabago yung ano ngayon eh. Nagbabago yung ano ng tao, kumbaga yung wave minsan nagbabago yan. Yung content creation, naniniwala ako diyan sa content creation or pagba-vlog mo, tatagal yan kasi organic po yan guys, isang organic na nasa iyo nang galing, ikaw mismo ang nagsasalita, nakagaya ko ngayon. Kaya maganda rin ang pag-vlog. Kaya huwag kayong matakot sumubok guys, lalo na sa mga gustong mag-vlog. Mayroon pa akong mga topic guys din dito. Kasi scroll mo lang yung yung aking profile sa Facebook, mayroon din akong link about sa pag-vlogging na sa mga startup vlogging na kagaya ko, na nag-startup pa lang na vlogger. Kasi kung wala kang magawa, siyempre sayang din. Pwede ka rin mag-vlog or sumubok sa mga vlog. Huwag matakot sumubok mga guys. Lalo na sa mga OFW. Yung OFW talaga guys, isa rin yung ko guys na mayroon talaga akong ibabahagi sa kanila na umagagaling na sila, lalo na sa mga OFW na negosyante na. Umagaling na negosyante, mayroon din po akong ibabahagi sa kanila na kunting kaalaman ko lang experience about sa pagsubok, about sa subok o try. Yun po yun guys. Kung ikaw may isang OFW ngayon, huwag kang matakot sumubok. Huwag mo lang ibigay yung mo sa mga scammer. Kung alam mong scammer, lalo na pabor dito ang mga OFW or andito ka man sa Pilipinas, about sa scammer po yun. Para maiwasan natin yung mga scammer. Kasi yung ibabahagi ko na about sa scam, para sa akin, makakatulong man lang sa inyo para mabawasan yung sa about sa scam. Makakatulong man lang yung aking experience. Yun po yun guys. Kung ikaw man ay isang OFW, huwag kang manatili dyan. Sa comfort zone mo. Kung ikaw man ay isang OFW, kailangan natin mag-isip na hindi tayo habang buhay sa abroad or OFW. Kailangan natin sumubok o gumawa ng mga diskarte o bagay. Yun yung pagsubok. Yun nga yung try. Kailangan nating sumubok sa mga bagay na alam natin na nagbigay sa'yo ng tulong o sa kinabukasan natin o sa pamilya natin. Nagbigay siya ng tulong sa kinabukasan natin, sa pamilya natin, lalo na sa pagtanda natin. Kailangan natin ng sumubok. Kung naniniwala din ako, kung ikaw man ay isang OFW o tayo mga OFW, pwede rin tayong mag-negosyo sa ibang bansa sa legal na paraan. May diskarte din dyan. Lahat ng bagay ay may diskarte. Kumbaga doable siya guys, na pwede rin tayong mag-negosyo sa ibang bansa. Yun po yun guys, hindi lang dito sa Pilipinas. Pwede rin tayo sa legal na paraan guys. Mahanap din natin yan kung tayo desidido at didiskartehan natin. Kaya wag tayong manatili sa comfort zone natin guys, lalo na tayong mga OFW. Wag tayong manatili sa comfort zone natin na panay sahod na lang padala. Kailangan natin gumawa ng bagay o diskarte para sumubok sa mga maliit na bagay. Kasi nagsimula ang lahat guys sa maliit. Lahat ng mga negosyante ngayon guys sa buong Pilipinas, nagsimula yan sa maliit. Alam niyo naman yung kwento ni Henry C., ni Lucio Tan. Alam niyo naman yung kwento dyan guys, nagsimula sila sa maliit. Kaya yung akala ng iba sa malaki nagsimula o nagsimula sa may pera. Hindi po yan guys. Hindi po yan guys. Kasi naririnig ko na yun guys. O yung kwento niya, hindi ko man siya napakinggan yung kwento niya lahat. Pero yun po yun guys. Yung narinig ko ay nagsimula siya sa kahirapan muna. Nagsimula sa maliit muna. Eventually, na-figure out at na-master yung about sa pagninegosyo. Kaya siya lumalaki. Nag-i-expand siya hanggang lumalaki. Yun po yun guys. Huwag tayong takot sumubok sa mga bagay. Kung alam natin na wala itong puhunan, pwede natin siyang gawin. Ang pagsubok guys, para sa akin, kung sumubok sa mga bagay, kailangan ng walang puhunan. Kailangan mo siyang matry. Kung profitable na, saka mo siya paikot-ikutin yung pera. Saka natin siya paikutin yung pera, paikutin natin, i-reinvest lang natin siya ng i-reinvest. Yun po yun guys. Kailangan, huwag tayong takot sumubok guys, lalo na tayong mga OFW sa mga bagay naman na alam natin na pwede siya o doable. Yun po yun guys. Susubok tayo sa mga bagay na pwede siya, yung doable siya. Kahit walang puhunan. Kasi naniniwala po ako guys, ang negosyong may puhunan,
Hindi po yan para sa atin. Ang negosyo mo lang puhunan na kaya mo simulan ngayon, para sa atin yan. O para sa'yo. Kaya kung ikaw mismong FW, kailangan mo sumubok. Kasi ang edad natin, ipatanda na tayo ng patanda. Kailangan natin bigyan natin yung sarili natin o give ourselves to try sa mga bagay-bagay. Kasi yung Panginoon guys, isang creator guys, isa siyang creation na nilikha tayo, nilikha ang mundo. Kaya kawangis din tayo niya, ginawa tayong kawangis ng Panginoon para mag-create din tayo ng mga bagay dito sa mundo. Na para sa akin, mag-create ng bagay, hindi para man lamang. Hindi para man lamang sa kapwa, hindi pagmalaki, hindi pagmayabang. Yun yung para sa akin. Kung pag-create man ako ng bagay, na ibigay sa akin ng Panginoon kung para sa akin guys, para po ito sa itutulong ko po sa iba. Yun po yun guys, yung aking hindi lang para sarili ko. Kasi sa akin guys, ang para sa akin, kung yumaman ka lang na para sa iyo lang, mababaw lang yun guys na hindi yan tunay na yaman. Kasi nawawala yung pera guys para sa akin. Nawawala ang pera. Pero yung value na nabigay mo sa karamihan, yung value, yung tulong, habang buhay nasa langit ka guys, oh, sorry po, in-expect ko yung ano ng Panginoon, binanggit ko, hindi naman siya pero nabanggit ko na ngayon. Makarating ka man guys sa taas, hindi makakalimutan yun ng ano mo, ng tinutulungan mo. O at saka yung Panginoon, matutuwa din sa'yo kasi may grasya ka na dumating, babahagi mo rin yung kunting grasya mo sa iba. Pero paano nga kung wala? Siyempre guys, hindi pa rin masama guys kung kahit ibigay mo yung nasa'yo lahat. Much better din yun guys. Kaso nga lang, mawalan ka, pero okay na rin yun guys. Kasi, yun po yung, kung gusto man akong kung pagkalooban sa akin guys, nayayaman ako guys talaga. Mayroon akong plano dyan guys, hindi para sa sarili ko guys. Kasi naniniwala po ako guys, yung pera guys. Yun nga ang sabi, hindi mo madadala yan sa langit. Yun nga, totoo nga yun guys, yung pera. Pero yung tulong mo, yun po yung ano, may value guys, yun po yun guys, yung ibig sabihin. Kasi mababaw lang yung ano guys, pera guys para sa akin. Kung pera lang guys, mababaw po yan guys. Mababaw lang, hindi yung tunay na yaman para sa akin yung pera. Hindi yung tunay na yaman sa akin guys, yung tulong. Kaya nga, magsikap tayo. Pininulaan ko magsikap. Kailangan natin sumubok sa mga bagay na alam natin na may pag-asa. Pero hindi lang natin ginagawa kasi takot tayo. Kailangan natin sumubok. Kaya ko binahagi ang simpleng video na to guys. Dahil po guys lalo sa ating mga OFW guys na nanatili na lang sa kanilang comfort zone. Yung kalaban natin guys, yung comfort zone. Yung kontento na sila sa kanilang comfort zone. Wala namang masama yun. Wala namang masama. Pero kung mayroon kang chance na sumubok, kung napanood mo to guys, na OFW ka man, mayroon kang chance na sumubok na alam mo nang walang puhunan, kahit laway lang yan, laway to laway, wala namang mawala sa isubukan. Mamalay natin, para sa atin pala yun. Saka mo siya, gatong-gatungan ng, ispinan mo siya ng, o gatong-gatungan mo siya ng perang, kahit maliit lang. Much better na, pag may kita ka nun, i-reinvest mo na i-reinvest. Yun po yung tunay na negosyo guys, yung mabangis na negosyo. Yun po yung walang puhunan halos. Yun po yung matawag ko yan. Napakabangis po yan guys, na diskarte guys. Sa pagninegosyo yung walang puhunan. Okay guys, kung napanood mo yung video na to guys, samahan mo ako sa aking mga sunod na video guys. Okay guys, huwag ka mag-alala guys. Kung ikaw takot sumubok dahil kung napanood mo tong video na to guys, may pag-asa ka na sumubok guys. Dahil ang pagsubok sa mga bagay-bagay guys or pagtatry sa mga bagay-bagay lalo na sa pagninegosyo, magsimula po yan sa maliit guys. Yun po yung sa akin guys. Magsimula sa maliit o walang puhunan. Eventually matututo ka at mamamaster ka. Yun po yun guys. Ang kagandahan guys, pag nakapagsubok ka ng mga bagay-bagay guys at kumikita ka na sa kamay mo guys, hindi lang sa trabaho. Iba yung sa trabaho guys kasi hindi yan ano, kung kumikita ka sa kamay mo, eventually guys, parang maisip mo guys na kaya mo palang kumita sa kamay o sa pagninegosyo o sa extra income. Yung extra income kasi guys, kailangan natin siya gawing negosyo guys para matawag siya na negosyo yung extra income. Yun po yun guys. Okay guys, maraming salamat sa panood ng video na to guys. Mayroon nga pala akong ano guys, kung ikaw man ay isang heavy equipment operator guys or nagbabalak na maging driver operator guys, mayroon tayong group. Mayroon akong group link guys dito sa vlog na to guys na ilalagay guys para to sa lahat ng mga heavy equipment operator guys, lapagan ng mga kaalaman guys sa mga heavy equipment operator. Okay guys, kung nagustuhan mo tong video na to guys, pwede mo akong i-like, comment, and share sa aking mga video or i-follow o subscribe to my YouTube channel para ma-notify ka sa mga bago na nating video. Okay guys, maraming salamat sa panood ng video na to guys. Lucas 10:16, sabi ng Panginoon guys, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Okay guys, maraming salamat sa panood ng video ko guys. Salamat guys, bye, ciao, see you my next video.